Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Araw-gabi nagtatrabaho ko upang matugunan ang pangangailangan ng pamilyang ito. Masunod ang gusto mo at makatapos ka ng pag-aaral. Sa akala mo ba gusto kong trabaho yun? Alam ng Diyos, labag yun sa kalooban ko. Pero nabaon ako sa utang na loob sa isang masamang tao dahil sa inyo. Kasalanan ko ba yun? Anong karapatan mong hamakin ang pagiging ama ko? Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Anong karapatan mong hamakin ang pagiging ama ko? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Kumain na po kayo, Itay. Ay. Handa na itong pagkain niyo. Salamat, Tina. Gutom na nga ako eh. Nakakapagod talaga mamasada ng jeep. Ikaw ka rin, Dad. Halika, sabayan mo na ako. Sige na, Felipe. Kumain ka na. Bakit malungkot ka? Ano bang nangyari sa pagpunta niyo ni Tina sa ospital kanina? Sabi po ng doktor, Tay, may sakit daw po sa kidney si Inay. Yun daw pong dahilan ng pamamanas niya at hirap sa pag-ihi. Ha? Binaliwala ko naman yun noon. Hindi ko pala dapat ginawa yun. Ano raw ang dapat gawin? May gamot bang inireseta sa'yo? May mga ipinagbawal na sa akin. Dahil nga sa kalagayan ko. At ang sabi pa, kailangan ko na raw magpa-dialysis. Ano? Ganon na kalala? Matagal ko kasing binaliwala. Ang lahat ng nararamdaman ko. Dahil nga kapos tayo. Magkano ba yung magpa-dialysis? Mahal po yun, Tay. Tapos once a week daw po kailangan yun ni Inay. Papasok ka na ba, Tina? Oo, Kuya Mark. Ang aga mo ah. Maglalakad lang ako para makatipid. Alam mo naman ang kalagayan ni Inay, di ba? Kailangan niya ng malaking pera para sa sakit niya. Yun din siguro ang dahilan ng maagang pamamasada ni Itay. Ano pa nga ba? Kailangan ni Inay ng pera para lagi siya makapagpa-dialysis. Kaya dapat, kahit sa maliit na paraan, makabawas tayo sa gastusin nila. Sir Julius, maayos na ang kotse nyo. Nilinis ko na po at ang iba pa niyong sasakyan. Salamat, Felipe. Gawa na ang kotse ko. Hindi pa ako napagod na magpunta sa car wash para ipalinis. Buti na lang nakakilala kita. Magaling ka pala magkumpunin ng sasakyan. Ako rin po kasing gumagawa ng jeep na ipinapasada ko, sir. At kapag wala po akong labas tulad ngayon, ang pagkukumpuni ng mga sirang sasakyan ang ginagawa kong sideline. Sipag mo naman. Malaki pong pangangailangan eh. Dalawa pang anak kong nag-aaral eh. Isang nasa high school at isang nasa college. At gusto mong makatapos sila? Opo. Para magkaroon sila ng magandang buhay. Kaya lang, sir, nadagdagan akong problema ko eh. Bakit? Ano nangyari?
Nagkasakit pong asawa ko. Anong sakit niya? Sa kidney, sir. Oh, Linggo-linggo nga. ba? Kailangan niya magpa-dialysis. Malaking gastos yun, Felipe. Oo nga ho, sir. Kaya ho, nagsisipag ako ng gusto para maipagamot kong asawa ko. Mahihirapan ka kung walang tutulong sa'yo. Nag-start na ba siyang magpa-dialysis? Hindi pa po. Nag-iipon pa ho kami ng pera eh. Teka. Eto. Kunin mo. Pera? Para saan ho yan, sir? Bayad ko sa lahat ng ginawa mo sa mga sasakyan ko. Pero parang sobra naman po yata yan. 5,000 po yung hawak niyo eh. Dinagdagan ko talaga ito para magamit mo sa unang dialysis ni Caridad. Tulong ko na yan sa iyo dahil natuwa ako sa mga ginawa mo. Maraming salamat po, Sir Julius. Hindi ko na po ito tatanggihan. Kailangan ko po talaga ng tulong eh. Caridad! Caridad! Narito ako sa silid, Felipe. Naglilinis. Caridad! May maganda akong balita sa'yo. Oh, ano yun? Makakapag-dialysis ka na. May pera na ako dito. Totoo? Ay, saan galing ang pera? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala pa po sina Inay at Tina, Lola Lagring. Ay, nasan sila? Sinamahan po ni Tina si Inay na magpa-dialysis. Aba, mabuti naman. At nakapagsimula na magpa-dialysis yan si Caridad. Oo nga po. Kaya nga nagpapasalamat sila kay Sir Julius. Siya po ang nagbigay ng pera kay Itay. Kuya Mark! Oh. Narito na kami ni Inay. Ayan na, dumating na Oo nga sila. po. Nandito kami ni Lola Lagring sa kusina. Ay, ano po, Lola? Ay, kawaan ka ng Diyos, apo. Mano po, Nay? Salamat, anak. Oh, bakit ang tagal nyo? Matagal talaga ang magpa-dialysis, Kuya. At saka dumaan pa kami sa bahay ni Sir Julius para personal ako makapagpasalamat sa kanya. Oo nga pala. Sabi nyo nga pala kanina magpapasalamat kayo sa kanya. At alam mo, Kuya, ang bait niya. Binigyan pa nga niya tayo ng mga grocery, oh. Ay, mabait nga ang taong yun. Mabuti na lang pala at nakilala siya ni Felipe. Kanina pang madaling araw, malakas ang ulan, Felipe. Oo nga. Narito na kasi ang bagyo sa atin. Hindi na naman ako makakapamasada ng jeep dahil sa baha. Huwag kang malungkot. Talagang ganon. Hindi mo naman kasalanan yun. Pinaalala ko mga anak natin. Nag-aaral sila. At kailangan nila ang panggastos. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Pansamantala lang naman ang ulan na ito. Upo ka, Felipe. Salamat ho, sir. Bakit po ninyo ako tinawagan at pinapunta rito sa inyo? Nabalitaan kong binaha kayo. Oo nga ho eh. Hindi nga ako nakapagbiyahe ngayon. Dahil kailangan naming linisin ni Mark ang bahay namin. Si Nadine at Caridad naman nasa evacuation center. Doon ho kami lumikas. Kaya nga pinapunta kita rito. Alam kong kailangan mo ng tulong. Nakikita mo yung malaking plastic bag na yun sa may mesa? Opo. Para sa inyo yan. May bigas yan, mga dilata, noodles.
kape, gatas. May isda pa yan at itlog. Salamat po, sir. Malaking bagay po yan sa amin. Kunin mo rin tong perang to. Para ito sa susunod na dialysis ng asawa mo. Yung iba, gamitin mo ng panggastos nyo habang hindi ka pa nakakabiyahe. Maraming salamat po, sir. Hulog kayo ng langit sa amin. Nangako ako sa inyo mag-asawa, di ba? Tutulong ako sa inyo. Kaya naman tinutupad ko yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po masada ng jeep si Tay, Tina? Oo, Kuya Mark. Bakit? Saan siya nagpunta? Isinama siya ni Sir Julius. Ha? Kakausapin daw yun kaya sinamahan na ni Itay. Sabi daw ni Sir, siya nang bahala kay Itay. Sigurado, may groceries na naman si Itay at pera pag uwi niya. Di ba madalas niya ang gawin yung kay Itay? Oo, kahit walang tinatrabaho si Itay sa kanya. Mabait talaga siya, no? At matulungin pa. Tama. Alam mo, sarap talagang maging mayaman, ano? Nabibili mo lahat ng gusto mo. Nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Kaya ako, nag-aaral ako mabuti dahil gusto kong yumaman balang araw. Ay, Rico. Oh, Tina, bakit? Anong masakit sa'yo? Sakit ang tiyan ko. Ha? Kuya. Pero okay lang. Huwag maintindihin. Sigurado ka? Oo, mawawala rin to. Papahiran ko lang to ng langis at iinom ako ng tubig na mainit. Baka kabag lang to. $6,000, sir. Ang laking halaga po nito. Sinamahan ko lang naman po kayo dun sa kinausap nyo. Swerte kang kasama, Felipe. Binayaran ako ng malaking halaga ng kausap ko. Kaya binigyan din kita ng malaki. Salamat po, sir. Salamat. Buti na lang, tinawagan nyo ko para ipagmaneho kayo. Oh, may nag-text sa'yo. Baka si Caridad yan. Oo, sir. Sandalit babasahin ko. Sige, okay. Sabi niya, sir, kung tapos na raw ako dito, umuwi na raw po ako. May problema daw po eh. Uy, umuwi ka na. Malamang kailangan ka nila. Caridad. Salamat at dumating ka na. Bakit ba? Ano bang nangyari at nag-text ka sa akin? Si Tina, namimilipit sa sakit ng tiyan. Ano? Baka naman may masamang nakain. Pinainom ko na ng gamot para sa sakit ng tiyan pero hindi pa rin nawala ang sakit ng... Bakit kaya? Hindi ko alam. Ang sabi niya, kanina para umaga niya nararamdaman yon pero tumigil saglit. Pero ngayon, masakit na raw. Diyos ko, Felipe, dali na natin sa ospital ang anak natin. Namumutla na siya sa sakit at hirap na hirap. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala pa rin sina Inay at Itay. Ano na kaya nangyari sa kanila? Si Tina, ano ba yung sakit ng kapatid ko? May nagbukas ng pinto. Mark? Si Itay. Tay? Anak? Ano pong nangyari? Kumusta na po si Tina? Maaaring ino-operahan na siya ngayon. Ho? Bakit po? Sabi ng manggagamot,
Pumutok daw ang appendix ng kapatid mo. At kailangang operahan kagad yun para hindi siya mamatay. Oh, Diyos ko. Kawawa naman si Tina. Ginamit ko nga ang pandown sa ospital ang perang ibinigay sa akin ni Sir Julius. Ang problema naman ay ang malaking halagang pambayad sa ospital paglabas ng kapatid mo. Ay, salamat sa Diyos. Ligtas na sa panganib ang aking apo. Yun din po ang ipinagpapasalamat namin ni Felipe, Nay. Private hospital itong pinagdalhan niyo sa kanya. Buti may pera kayo. Ito po kasing pinakamalapit na ospital sa amin. Ginamit na lang po naming pang-down dito yung perang ibinigay ni Sir Julius kay Felipe. Nabait talaga ang taong yun. Ay, totoo po yan, Naila Green. At saka, mayaman po siya talaga. Marami daw po mga paupahang bahay. Caridad, pasensya na kayo. Wala akong maitulong sa inyo. Alam niyo namang hirap din ako. At nakatira lang ako doon sa kapatid ni Felipe na hirap din sa buhay. Nauunawaan po namin yun, Nay. Nasan nga pala ang anak ko? Naghahanap po ng mauutangan. Malaking halaga po kasi ang dapat naming bayaran dito sa ospital. Kawawa naman siya. Sana makahanap siya ng mahihiraman ng pera. Kaya pala 2 araw kang hindi nakapamasada ng jeep. Nasa ospital pala ang anak mo. Oo, Jack. Kamusta naman ngayon ang bunso mo? Ligtas na siya. Buting araw at hindi napinsalang bitukan niya. Bakit naman? Mas grabe ba kung napinsala ang bitukan niya? Oo naman. Maaari niya ikamatay yun. O kaya lalong malaki raw ang gagastusin namin. Ang problema naman ngayon, ang malaking halagang bayarin namin doon. Jack, baka naman may alam ka na maaari kong hiraman ng pera. Pagbabayad naman ako kahit tubuan pa nila. Alam mo, Felipe, gusto kitang tulungan. Kaya lang, wala akong alam na maaring utangan Subukin mo kayang magtanong sa iba nating mga kasamang driver. Baka may alam sila. Yun lang pala ang problema. Bakit hindi mo sinabi agad? Kung saan ka pa naghanap? Wala nga po akong nahiram, sir. Kaya kahit hiyang-hiya na po ako sa inyo, naglakas loob po akong sabihin sa inyo. Hindi ka dapat mahiya. Mabait ka at masipag sa pagtulong sa akin. Kaya tutulungan din kita. Totoo po, Sir Julius. Oo. Salamat po, sir. Napakabuti niyo talaga. Wala yun. Bukas nga pala. Oo, sir. May kakausapin ako uli. Pwede mo ba akong ipagmaneho uli? Pwede po. Kahit huwag niyo na po akong bigyan bukas. Hulog ko na po yun sa perang hinihiram ko po sa inyo ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napagod ka ba sa biyahe, Tina? May masakit ba sa'yo? Hindi naman ako napagod, kuya. Okay na rin itong tahi ko. Kaya nga pinauwi na ako ng doktor. Mabuti na lang. Mabait si Sir Julius. Lagi niya tayong tinutulungan. Oo nga Napakalaking bagay niyo sa atin. Alam mo, naisip ko, sana kay Sir na lang magtrabaho si Itay. Ha? Pwede naman yun, di ba? Dahil walang driver si Sir. Kaya nga madalas, kinukuha niya si Itay para ipag-drive siya. Oo nga, no? Sana kunin niya na lang si Itay para magtrabaho sa kanya. Pakiramdam ko kasi,
aasenso tayo kapag doon nagtrabaho si Itay. Sir, ano pong sasabihin niyo sa akin? Uminom muna tayo ng konting alak para mas magandang ating kwentuhan. Ako, sir, sa totoo lang po, hindi po ako umiinom ng alak eh. At lalong ngayon pa lang po ako makakatikim ng imported na alak. Kaya nga, halika. Toast tayo. Oh. Ano po? Nakakaubo po pala yan. Masasanay ka rin, Felipe. Lalo na pag lagi na kitang kasama. Oo. Gusto ko sanang kunin ka para maging permanente kong driver. Talaga po, sir? Huwag kang mag-alala. Mas kikita ka ng malaki sa akin kaysa sa pamamasada ng jeep. Ano, pahay ka ba? Talaga po, Itay? Sa kanya na kayo magtatrabaho? Oo, Mark. Makakatanggi pa ba ako? Laki ng utang na loob natin sa kanya. At saka malaking ipasasahod niya sa akin. Yes! Tuwang-tuwa ka, Mark. Yun po kasi ang wish ni Kuya, Nay. Nakunin ni Sir Julius si Itay. Ayun, natupad nga. At ngayon, makakaluwag na tayo sa buhay. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. At sana nga makaipon din tayo para sa operasyon mo, para mapalitan ang kidney mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba, magagandang mga grades mo, anak. Masaya din kami dahil hindi bumaba ang mga grado mo, Mark. Ibig lang sabihin, hindi ka nagpapabaya sa pag-aaral mo. Kahit na nga dumating sa atin ang mga problema. Talagang pinagbubutihan ko po, Nay. Dahil may pangarap po ako. Gusto kong magkaroon ng maginhawang buhay. Gusto ko pong yumaman. Ano ba, maganda yan. Hindi naman masamang yumaman. Lalo na kung ito'y makakamit sa mabuting paraan. Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun? Total naman po, matataas ang grades ko. Baka naman po, pwede akong humingi ng reward. Reward? Oo. Ikaw talagang bata ka. Hindi pa naman tayo gaanong nakaluluwag eh. Hayaan mo na siya, Caridad. Ngayon lang naman hihiling si Mike. Isa pa, para naman mas ganahan siya mag-aral. Alalahanin mo, 1 taon na lang. Graduate na itong panganay natin. Naku, salamat po, Itay. Ano bang reward ang gusto mo? Narito ka na pala, Felipe. Opo, sir. Dala ko na pong ipinasisingil niyo sa akin. Bayad ng mga nakatira doon sa 5 apartment na paupahan niyo. Ito po, sir. Thank you. Ano nga pala sabi ng panganay mo sa binili nating cellphone para sa kanya? Gustong-gusto po niya, sir. Pati yung regalo niyong polo, pantalon at sapatos. Talagang magugustuhan niya yun dahil magaganda at branded ang mga yun. Maraming salamat po, sir.
Ang dami ko ng utang sa inyo. Huwag mo alalahanin yun. Nagtatrabaho ka naman na maayos. Masipag ka. Pero, mas kikita ka ng malaki kung magiging assistant kita sa iba pang negosyo ko. Sa pagbebenta po ninyo ng lupa at kotse, naku sir, hindi po ako magaling mag-Ingles na katulad ninyo eh. Baka maipahiya ko po kayo. Felipe, hindi sa negosyong yung kita ilalagay. Sa iba kong business. Oh. At doon, hindi kailangan na mahusay kang mag-Ingles. Ang importante doon, maingat at mahusay kang dumiskarte. Sir Julius? Matututuhan mo ring unti-unti ang sinasabi ko sa iyo, Felipe. Ginabi na ako sa bahay ni Nabobot. Sigurado, nag-aalala na si Inay. Ay, naku, hirap namang sumakay dito. Si Bebot, bilib na bilib sa maganda kong cellphone. Ay, wala pa rin ako masakyan, ha? Para, sadali nga. Ha? Bakit po? Huwag kang kikilos ng masama. Nasa tagiliran mo ang patalim ko. Ha? Wala po akong kasalanan sa inyo, boss. Akin na yung cellphone. Akin na. Oh, hindi. Bigay ito sa akin ng tatay ko. Ganun? Hindi, ayoko. Matigas ka, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Felipe, mabuti narito ka na. Pauwi na ako nang matanggap mong tawag mo. Ano ba nangyari? Bakit narito sa ospital si Mark? Na-hold up ang anak natin. Ha? Nakita siya ng mga pulis sa duguan. Ano? Ang cellphone niya. Baka yun ang... Tama ka. Yun nga ang kinuha sa kanya. Wala na kasi yung sabi ng mga pulis na nagdala sa kanya rito sa ospital. Nakita na lang sa ID niya ang number ko kaya natawagan ako. Oh, Diyos ko. Kumusta na siya ngayon? Felipe, kailangan ng dugo ng anak natin. Marami raw dugo ang nawala sa kanya. Kaya kailangan niyang masalinan agad. Halika. Kausapin natin ang doktor na gumagamot sa kanya. Handa akong magbigay ng dugo ko para sa ating anak. Kumusta nang pakiramdam mo, anak? Maayos na po ako, Inay. Nakapagpahinga na ako kaya nabawi ko ng lakas kong nawala dahil sa pag-donate ng dugo para kay Mark. Nakita niyo na po ba siya, Nay? Oo, ligtas na siya. Salamat naman. Hindi ko pa nga lang nakausap. Alam mo, dahil sa pangyayaring ito, talagang hindi dapat mag-cellphone si Mark ng mamahalin. Ay lalo na wala naman siyang sariling sasakyan. At dapat rin, kung may gamit na mamahalin, maging maingat. Alis tong mga mata. Paano ngayon yung trabaho mo? Nakausap ko na po ang amo ko. Alam na po niyang lahat at pumayag na po siya na hindi muna ako pumasok ng ilang araw. Salamat na lang. Nagkaroon ka ng among mabait. Maunawain pa. Totoo po yan, Ay. Alam niyo ba, balak pa niya akong gawing assistant. Doon po sa isa pa niyang negosyo. Aba, maganda yan, anak. Tiyak na mas malaki ang iyong kikitain. Opo. At mas makakaipon na ako para sa operasyon ng manugang ninyo.
Maraming salamat po sa mga dala niyo para sa amin, Sir Julius. Walang naman yon, Caridad. Mabait at tapat na trabahador ang asawa mo, kaya naman tinutumbasan ko yon. Maging ang pagkaka-ospital ni Mark, kayo rin po ang gumastos. Maliit na bagay lang yun. Oy, kumusta na nga pala siya? Sabi po ng doktor, sa makalawa raw po, maaari na siyang umuwi. Si Felipe naman. Sabi po sa akin kanina, papasok na raw ho siya bukas. Kaya na ba niya? Ay, oho. Hiyang-hiya na nga po siya sa inyo eh. Sir Julius, saan po lakad natin ngayon? Medyo malayo, Felipe. Ang ganda naman po niyang regalong dala niyo at ang laki. Birthday po ba ang pupuntahan natin? Hindi. Ibibigay mo ito sa kausap ko. Ako po? Oo. Para matuto ka na ng gusto. At maging assistant na kita sa business ko. Pero sir, baka umayaw ang kausap niyo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya aayaw. Kailangan niya talaga ang regalong ito. Kapag naibigay mo na ito, kunin mo ang ibibigay niya. Ganun lang kadali. Ibig po bang sabihin, hindi po kayo sasama sa akin ngayon? Kasama mo ako, pero doon lang ako sa kotse. Oh, tayo na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Biniling kasangkapan ni na inay at itay, no kuya? Oo nga, Tina. At naipaayos na rin natin itong maliit at sira nating bahay. Alam mo, tama ka. Umasenso tayo mula na magtrabaho si itay kay Sir Julius. Lalo na nung maging assistant niya si itay, di ba? Oo nga, pati si Lola Lagring, natutulungan na rin niya. Oo, alam mo, naisip ko tuloy. Pag-graduate ko, kay Sir Julius na ako magtatrabaho. Ha? Pwede naman yun, di ba? Dahil marami siyang negosyo. Kaya malamang, kailangan niya ng maraming tauhan. Sabagay, may katwiran ka. At saka, kapag sa kanya ako nagtrabaho, hindi na ako mahirapang mag-apply pa dahil nandun na si Itay. Oo nga, no. O pag nandun na ako, di kikita na rin ako ng malaki. Sabihin mo yan kay Itay, kuya. Total, ilang linggo na lang, graduate ka na. At sasabihin ko rin na pag-graduate ko, doon na rin ako kay Sir Julius magtatrabaho. Ano bang sasabihin mo sa akin, Mark? Tay, ilang linggo na lang po. Graduate na ako sa kolehiyo. Oo nga. At natutuwa kami ng nanay mo dahil hindi mo kami pinigo. May ipapakiusap po sana ako sa inyo. Ano ba yun? Tay, gusto ko po kasi makapagtrabaho kaagad ako after graduation. Gadi sige, kung yan ang gusto mo pwede niyo po kayang sabihin kay Sir Julius na sa kumpanya na lang ako magtatrabaho? Ano? Pero bakit doon, Mark? Sige na, Tay. Para hindi na ako mahirapang pang maghanap ng mapapasukan. Sigurado naman ako, mabait ang magiging boss ko. Hindi maaari.
Tay, bakit po nagagalit kayo? Wala naman pong masama sa gusto ko, di ba? Hindi ako galit. Napataas lang ang boses ko. Alam mo, hindi tanggapan ng tao ngayon kina Sir Julius. Mabuti pa, mag-apply ka na lang muna sa iba. Ngayon, kapag hiring na doon, at saka na lang kita ipapasok. Oo, ganun nga. Ano yung mga papel na hawak mo, Kuya Mark? Nagpa-print ako ng mga resume ko, Tina. Saan mo gagamitin yan? Sa pag-apply ng trabaho. Oh, di ba sabi mo, kakausapin mo si Itay para ipasok ka kina Sir Julius? Oo, kinausap ko na siya kaso walang nangyari. Anong walang nangyari? Sabi niya, hindi raw hiring ngayon kina Sir kaya mag-apply na lang daw muna ako sa iba. Tsaka na lang daw ako ipapasok kapag tanggapan na doon. Kaya pala. Pero alam mo, may palagay ako na ayaw talaga ni Itay. Ayaw niya magtrabaho kina Sir. Ha? O bakit mo naman nasabi yan, Kuya? Kasi nagalit siya nung sabihin ko na gusto ko magtrabaho kay Sir Julius. Ba't naman siya magagalit? Hindi naman niya inamin na galit siya, pero alam ko, ayaw niya talagang doon ako magtrabaho. Nakakapagtaka naman yung sinabi mo. Bakit aayaw si Itay na magtrabaho ka doon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, sir. Pumasok ka, Felipe. Nasa sasakyan na po lahat ng staff to Sir Julius. Very good. Mabilis ka talagang kumilos. Oh, ba't napabuntong hininga ka? May problema ba? Pera? Sabi mo. Si Mike po, sir. Oh, graduate na nga pala ang anak mo. O ano ang tungkol sa kanya? Kailangan ba ng pera? Gusto sana niyang magtrabaho sa inyo. Ano sabi mo? Hindi po ako pumayag. Hindi naman alam ng anak kong tungkol sa trabaho sa inyo. Tama ang ginawa mo. Kaya lang, sayang. Mas maganda sana kung matuturuan din ang panganay mo. Pasensya na po, sir. Pero hindi ko po pinangarap na ituro sa aking mga anak ang masamang trabaho ito. Hindi baling ako na lang ang malubog dito. Huwag lang sila. Malalim ng gabi, Caridad. Bakit gising ka pa? Alam mo namang hindi ako natutulog hanggang hindi ka pa dumarating. Dahil nag-aalala ako. Hindi ka dapat nagpupuyat at nag-aalala. Alalahanin mo, halos 1 taon pa lang mula nang maoperahan ka sa kidney. Narinig kong pag-uusap ng mga anak natin. Nagtataka si Mark kung bakit ayaw mo magtrabaho siya kay Sir Julius. Alam mo ang dahilan kung bakit. Felipe, total, tapos na sa kolehiyo si Mark. Naipagamot mo na rin ako. Baka naman maaaring iwan mo na ang trabaho mong yun? Gusto ko rin gawin yun, pero hindi pwede. Bakit hindi? Dahil nasanay ka na sa malaking salaping kinikita mo dyan? Hindi ako mukhang salapi, Caridad. Bakit nga hindi? Hindi papayag si Sir. May masamang mangyayari sa akin. At baka pati kayo madamay pa. Ano? Oh, Diyos ko. Paano ka pa ngayon makakapagbagong buhay? Paano?
pinasyalan mo ko rito, Caridad. O kumusta na kayo? Yung mga apo ko. Ayos naman po, Nay Lagring. Naghahanap na po ng trabaho si Mark. Si Felipe po ang hindi maayos. Bakit? May problema ba sa anak ko? Ang totoo po, Nay. Pumasyal po ako dito para makausap kayo tungkol kay Felipe. Bakit nga? Anong problema sa kanya? Nay, ang trabaho po ni Felipe ang problema namin. Paano niya naman naging problema yon? Mabait naman ang amo niya. Maayos din ang kita ni Felipe. At naipa-opera ka na rin, no? Kunwari lang po ang kabaitan ni Sir Julius, Nay. Ha? Isa po siyang masamang tao. Ano? Masama po ang negosyo niya. Doon niya po naisama si Felipe. At dahil sa amin, sa utang na loob, hindi na nakatutol pa ang asawa ko. Bakit, Caridad? Ano bang talagang negosyo ng Julius na yon? Ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kawawa naman ang anak ko. Napasubo sa isang masamang trabaho. Gusto ko po sanang iwan na niya yun, Nay. Lalo na ngayon na dahil sa akala ni Mark na maganda ang trabaho ni Felipe kay Sir Julius, gusto na rin niyang magtrabaho doon. Ay, hindi dapat mangyari yun. Hindi po alam ng mga anak namin ang klase ng trabaho ni Felipe. Hindi ko po sinasabi dahil ayoko masaktan sila o magalit sa kanya. Ay, naku, Caridad, hindi ka dapat pumayag na pasukin ng asawa mo ang ganun trabaho. Huli na po nang malaman ko. Tapos na akong operahan. Nay, ang gusto ko po sana, tulungan niyo po akong kausapin siyang magbagong buhay na. Makipagtulungan sa mga otoridad upang makalaya kay Sir Julius. Kuya Mark? Oo, Tina. Magsisimula na nga kaagad ako bukas. Ang galing talaga ng anak ko. At malaki din ang sahod ko, Nay. Kaya ayos lang kahit hindi na ako magtrabaho kina Sir Julius. Ay, Nak, huwag ka sanang magdamdam sa tatay mo, ha? Kung ayaw man niya magtrabaho ka dun. Kung ganun, tama nga pong pakiramdam ko. Ayaw nga po niya magtrabaho ko dun. Pero, bakit po? Ano pong dahilan? Siya nga naman po, Inay. Para na rin sa ikabubuti mo yun. Gusto ka lang niyang ingatan. Nay, bakit niyo sinabi yan? Masama ho bang negosyo ni Sir Julius? Ay, hindi naman. Basta, pagbutihin mo na lang ang trabaho mo diyan sa tumanggap sa iyong kumpanya. Malaki na naman ang kinita natin, Felipe. At siyempre, dahil hindi naman ako maramot, bibigyan kita ng malaking parte. Yan, kunin mo. Oh, bakit mumuntong hininga ka na naman? Felipe, alam mo namang ayaw ko ng ganyan. Malasala ka dyan. Buti na lang, tapos na ang transaksyon natin at narito na ang pera. Sir Julius. Ano ba ang problema? Nahihirapan na po akong itagong trabaho ko sa aking pamilya. Kaya gusto ko po sanang magpaalam na sa inyo.
Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Para kang nagtampo sa bigas pag ginawa mo yun. Sir, nakukonsensya na po ako. Hindi maaari, Felipe. Marami ka nang alam sa business ko. Hindi ko naman po kayo ipapahamak. Wala akong sasabihin sa mga otoridad. Felipe, mabait ako. Marunong tumulong. Kaya nga nagkaroon ka ng malaking utang na loob sa akin. Pero, mas masama akong magalit. Lalo na kung ginagalit ako. Lahat ng kagalit ko, inuubos ko. Kaya kung gusto mong humaba pa ang buhay niyo, huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ay, naku anak. Salamat naman at dumating ka ngayon. Sabi po ni Caridad, pinapupunta niyo raw po ako dito sa inyo. Kaya naman narito na ako, Nay. Bakit po ba? May masakit po ba sa inyo? Gusto niyong magpa-doktor? Hindi ako magpapadoktor. Wala naman akong sakit eh. Pero tama ka. May masakit nga sa akin. Dito, sa kalooban ko. Nay. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka pumasok sa isang masamang trabaho? Labag sa batas ang magbenta ng shabu. Maaari mo pang ikamatay yun. At sinabi pala ni Caridad sa inyong lahat. Anak, nagmamalasakit lang sa iyong asawa mo. Kaya siya nagtapat sa akin. Gusto niyang iwan mo na ang gawain yun, Felipe. Nay, akala niyo ba gusto ko ito? Hindi po. Sa simula pa lang ayoko na. Hindi ko na lang matanggihan si Sir dahil sa laki ng utang na loob ko. Kaya ginamit ko na lang pong trabahong ito para mapabuti ang pamilya ko. At nagtagumpay naman ako. Ngayon magaling na si Caridad. At may magandang trabaho na rin si Mark. Habang si Tina naman malapit nang matapos sa kolehiyo. Napabuti nga ang iyong pamilya. Pero marami naman ang napasama. Anak, hindi ka ba nababagabag dahil sa mga ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na baka isang araw mapatay ka na lang ng mga pulis kasama ng amo mo? Nakukonsensya po ako, Inay. Natatakot din. Pero anong gagawin ko? Paano ako makakakala sa negosyo ni Sir Julius na tila isang kumunoy? Makipagtulungan ka sa mga may kapangyarihan para malutas ang iyong problema. Anak, ayokong may masamang mangyari sa iyo. Kapag ginawa ko yun, makukulong ako. Oh. At baka mamatay din ang pamilya ko. Hindi ko makakaya yun, Nay. Hindi po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tina, bakit malungkot ka? Si Itay kasi. O bakit? Kinagalitan ka ba? Ayos lang sana kung may ginawa akong masama. Kaso wala naman eh. Paano natuwa lang ako sa nakita ko stuffed toy sa dala niya sa sakyan ni Sir Julius? Kaya hinawakan ko. Nagalit ba naman sa akin? Sinigawan ako? Huwag ko raw hawakan ng mga stuffed toy na yun. Magagalit talaga siya sa'yo. Bakit? Ano ba meron sa laruang yun? Alam mo ba, Kuya Mark? Oo. Alam mo? Ano meron dun, Kuya? At bakit gano'n na lang ang galit ni Itay na hawakan ko? Sasabihin ko sa'yo. Makinig ka. Tina, kanina pa kami naghihintay ng tatay mo. Handa na ang hapunan natin. Bakit hindi ka pa lumalabas ng silid para kumain?
Pasensya na po, Nay. Wala po akong gana. Ha? Eh, bakit? Masama bang pakiramdam mo? May problema ba? Pagod lang po ako. Marami po kasing ginawa kanina sa school eh. Papahinga na lang po muna ako. Gusto mo bang dalhin ko na lang dito sa silid mong hapunan mo? Wag na po. Ako na lang pong pupunta sa kusina pag nagutom po ako. O siya, sige. Naiwan na kita. Bakit, Inay? Bakit kayo naglihim sa amin ni Kuya? Caridad, wala ka bang napapansin kay Mike? Bakit? Ano bang napapansin mo? Nung isang araw, habang nasa sala ako, dumating siya. Halata akong nakainom. Abe, hindi man lang ako binate. Huh? Diretso ka agad siya sa kwarto niya. Ganon din ang ginawa niya kanina. Bakit ganon? May problema ba siya? Ay, wala akong alam. Wala naman siyang naikukwento sa akin. Pero ilang araw ko nang napapansin na pareho silang matamlay ni Tina. Wala na yung pagkukwentuhan naming tatlo. Pati si Tina? Oo. Caridad, kausapin mo sila. Baka sabihin sa'yo kung anong problema. O baka naman may pinagkagalitan ng dalawang yon. Dapat habang maaga malaman natin para mapagkasundo natin sila nang hindi na lumala pa kung ano man yun. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark, bakit ngayon ka lang? Madaling araw na. Kainuman lang kami ng barkada ko, Tay. Bakit po gising pa kayo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Natututo ka ng magbisyo. Naantok na ako. Maaga pang pasok ko bukas. Matutulog na ako. Mark, sandali lang. Mag-usap pa tayo. Mark! Ano ba talagang problema mo, Mark? Bakit ka nagbago? Tina, maaari ba tayong mag-usap, anak? Tungkol po saan, Inay? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw. Ang malaking pagbabago sa kilos mo. Matamlay ka, madalas walang kibo. At hindi ka na rin sumasabay sa pagkain sa amin ng tatay mo. Hindi na rin tayo nagkukwentuhan ng Kuya Mark mo. Nay. Bakit? Ano bang problema mo? Kayo po ni Itay. Kayo ang problema ko, Nay. Ano? Anak, bakit kayo naglihim sa amin ni Kuya? Bakit inilihim niyo sa amin? Na isa palang pusher si Itay. Tina, paano mong nalaman yon? Si Kuya Mark. Siya ang nagtapat sa akin. Alam na rin ni Mark? Anak, huwag ka sanang magalit sa tatay mo. Hindi niya gusto ang pagkakapasok niya sa trabahong yun. Maniwala ka. Kung hindi niya gusto, bakit niya ginawa? Mark,
umalis ka. Wala ka naman pasok sa office, ha? Mas mabuti nang umalis ako at maglibang. Kesa naman may stress ako dito sa bahay. Saka iisip. Bakit ka ba ganyan magsalita? Galit ka ba sa akin? Itinatanong niyo pa? Alam niyo ang dahilan kung bakit ako galit sa inyo. At ako palang dahilan ng pagbabago mo. Bakit, Itay? Bakit niyo dinungisan ang aming pagkatao? Bakit niyo pinasok ang pagiging tulak? Mark! Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Lola Lagring. Nagpapunta kayo sa kanila. Dadalawin ko sana siya pero hindi na ako tumuloy. Dahil sa mga narinig ko. Kung akala ko malinis ang trabaho niyo, na nagsisikap kayo upang matugunan ang pangangailangan namin at makaahon tayo. Yung pala, ang sama ng trabaho niyo. Wala kayong kwentang ama! Pati kaluluwa niyo! Ibinenta niyo kay Satanas! Araw-gabi nagtatrabaho ko upang matugunan ang pangangailangan ng pamilyang ito. Masunod ang gusto mo't makatapos ka ng pag-aaral. Sa akala mo ba gusto ko ang trabaho yun? Alam ng Diyos, labag yun sa kalooban ko. Pero nabaon ako sa utang na loob sa isang masamang tao dahil sa inyo. Kasalanan ko ba yun? Anong karapatan mong hamakin ang pagiging ama ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kuya Mark, bakit ka nag-iimpake? Aalis na ako dito, Tina. Kuya Mark, huwag mo naman gawin yan. Huwag kang umalis. Ayoko na magtagal dito. Tama na naging pagtatalo namin ni Itay kanina. Ayoko na maulit yun. Pero saan ka titira? Makikishare na lang muna ako sa inuupahan ng isa kong office mate. Kuya naman eh. Hindi na ba talaga magbabago yung pasya mo? Magbabago lang ito. Kung magbabago rin si Itay. Nag-away po kami ng anak ko dahil sa masamang trabaho ko. Napagbuhatan ko siya ng kamay dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya. Nawalang parang bulang mga mabubuting ginawa ko para sa kanila. Napakasakit po ng mga narinig ko sa aking anak. Pero hindi ko naman siya masisising magalit sa akin. Masama talagang hanap buhay ko. Ngunit ikaw pong higit na nakakaalam na labag sa kalooban kong trabaho yun at gusto ko nang iwan yun. Pero natatakot po ako sa banta ni Sir Julius. Diyos ko, nakikiusap po ako. Patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. At itulot mo pong ang kagustuhan niyo ang mangyari. Bigyan mo po ako ng pagkakataong makapagbagong buhay. Felipe. Caridad, bakit? Wala na si Mark. Anong? Nag-alsabalutan na ang ating panganay. Nawasak na ang pamilya natin dahil sa masama mong gawain.
Sinabi sa akin ni Tina yung pag-alis dito ni Mark Felipe. Galit na galit sa akin, Nay. Para bang wala akong nagawang mabuti sa kanila kahit isa. Nabigla ng apo ko. Kaya siya nakapagsalita ng masakit. Ibinenta ko raw ang kaluluwa ko kay Satanas. Napakasakit na marinig yun sa sarili kong anak. Naunawaan kita, anak. Magulang din ako. Ay sana'y maintindihan mo rin ang gusto naming mangyari. Gusto ko rin naman pong ibig nyo. Hindi ko lang alam kung paano ko gagawin. May naisip akong paraan. Sabihin mo ang lahat kay Fredo, yung pinsan mong pulis, para matulungan ka niya. At pagkatapos, sumama na kayo sa akin sa probinsya. Doon na lang tayo. Si Sir Julius ang tumatawag. Tiyak na hinihintay na niya ako sa bahay niya. Hello, sir. Nasaan ka na? Kanina pa ako naghihintay, Felipe. Pasensya na ho, sir. Medyo nahilo ho kasi ko eh. Lintik na hilo yan. Felipe, ayoko mabuhisit ang lakad natin. Kahit ilang gamot sa hilo, lasakin mo. Makarating ka lang dito. Opo, sir. Darating ako. Pinaalala ko lang sa iyo ang nasabi ko sa iyo noon. Huwag kang magkakamaling iwan ako sa ere. Dahil uubusin ko kayo ng pamilya mo. Bye, sir. Pasensya na, sir. Pero kailangan na nating maghiwalay. Felipe, narinig namin ni Tina na kausap mo si Sir Julius sa cellphone. Oo, Caridad. Pinapupunta na niya ako sa kanila para sa lakad namin. Tay, huwag na po kayo sumama sa kanya. Baka matsyempohan kayo ng mga pulis. Tama si Tina. Huwag mo namang hayaang tuluyang mawasak ang pamilya natin. Mag-impake kayo. Ha? Bakit? Sasama kayo kay Inay sa probinsya ngayon. Doon muna kayo. Habang nakikipagtulungan ako sa mga pulis. Tay, sumama na rin po kayo sa amin. Susunod ako sa inyo pag maayos ng lahat. Ang mahalaga, mailayo ko kayo rito. Sige na, bilisan nyo na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buisit na Felipe na yun. Ang kupad. Baka magalit pa sa akin tong kliyente ko kung hihintayin ko pa siya. Felipe, kinukonsumi mo na ako. Maghintay ka. Pagkatapos ko sa kliyente ito, ikaw naman ang tatapusin ko. Total, gusto mo magbagong buhay. Pues, dun mo gawin yun. Sa kabilang buhay. May checkpoint. At pinapara ko. Peste. Hindi bari. Baka makita nilang dala kong droga. Hindi ako hinto. Bibilisan kong pagpapatakbo. Tingnan ko lang kung abutan pa ninyo ko. Sa husay ko magmaneho, kakain kayo ng alikabok sa akin. Hindi. Sinusundan pa rin nila ako. Hindi na pwede ito. Papuputukan ko sila.
pakiramdam ko. Ang sakit ng ulo ko. Nilalagnat ako. Siguro dahil naulanan na ako kahapon pag uwi ko. Dati, pag ganitong may sakit ako, nag-aalala na si inay. Pinapainom na ako ng gamot. At si Itay naman, naghahanap na ng mahihirapan ng pera para madala ako sa doktor. Hanggat maaari, ayaw niya magkasakit kami ni Tina. Lalo na ng mga bata pa kami. Pero ngayon, eto, nag-iisa ako. Malayo sa kanila. Kumusta na kaya sila? Tama nga ba itong ginawa kong pag-alis sa amin? Nay! Ay! Halika kayo sandali! Inariyan na! Ano ba yan? Nay! Bakit parang natatalanta ka, anak? Napanood ko sa TV si Sir Julius. O bakit? Anong napanood mo tungkol doon sa amo mo? Nabaril po siya ng mga pulis. Ha? O mamaya pa lang natin kakausapin yung pinsan mo, ah. Nagkataon daw pong may checkpoint doon sa daraanan niya. Oh. Hindi siya uminto nang pinatigil siya ng mga pulis. Sa halip daw po, pinaputukan pa sila. Kaya gumanti na rin ang putok ang mga pulis. At ang tamaan nila si Sir, sa kanila nakakita na may droga sa sakyan niya. Ang Diyos na rin ang nagbigay ng wakas sa isang masamang damo na tulad niya, anak. Tapos na rin ang pagpapanggap niya na mabuting tao. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Felipe! Caridad. Itay! Tina? Napanood po namin ni Inay ang nangyari sa boss ninyo. At nung malaman namin patayin na siya, nagpasya na po kami bumalik na po dito. Hindi rin kami pagpalagay doon. Lagi ka naming naaalala. Lagi ko rin kayo naiisip. Kaya nga natuwa ako nang natapos ng kasamaan ni Sir Julius. Ngayon na, makapagbabagong buhay na ako. Paano kung magkaroon ng investigasyon at madawit ang pangalan mo? Hindi na ako nag-aalala tungkol doon, Caridad. Dahil inihanda ko ng aking sarili. Kung ganon, si Mark na lang ang kulang upang mabuong muli ang pamilya natin. Sabi sa balita, patay na si Sir Julius. Siya lang mag-isang nahuli at napatay ng mga pulis. Mabuti na lang, hindi niya kasama si Itay. Hindi napahamak ang tatay ko. Ang Itay, gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman ang kalagayan niya. Napakasakit ng mga sinabi ko sa kanya. Mapatawad kaya niya ako. Mark, anak. Tay? Pinapasok na ako ng kaibigan mo dito sa kwarto. Tay? Tay ko. Patawarin niyo po ako. Gusto ko na pong umuwi pero nag-aalala po ako eh. Bakit, anak? Kasi
Napakasakit na mga sinabi ko sa inyo, Tay. Baka hindi nyo na ako mapatawad. Tay, sorry. Patawarin po ako. Hindi ko po kayo dapat pinagsalita ng ganun. Patawarin mo rin ako. Hindi ako naging magandang halimbawa sa inyo. Si Sir Julius po may kasalanan, Tay. Hindi po kayo. Ginamit niya lang ang kanyang salapi upang magkunwaring mabuting tao para makuha ang loob niyo at maisama niya kayo sa kanyang masamang negosyo. Salamat, anak. Naunawaan mo na ako ngayon. Nabalita mo na bang nangyari sa kanya? Oo, Tay. Kaya ngayon, makapagbabagong buhay na po kayo. Alis na po kami ni Kuya, Tay. Nay. Sabay kayo? Oo, gusto pong magpahatid ni Bunso kaya ihahatid ko na po siya sa school bago ako pumasok sa office. Okay nga po, Tay para makatipid ako sa pamasahe. O sige, mag-iingat kayo ha. Opo. Wali ka na, Kuya. Tara. Felipe, malayo na mga anak natin, hindi pa rin mapawi ang ngiti mo sa pisngi mo. Maligaya lang ako, Caridad. Dahil ngayon, magkakasama na ulit tayong lahat. Oo nga. Payapa na ang buhay natin. Salamat sa Diyos. Natapos din ang bagyo sa buhay natin. At ngayon, nararamdaman na nating may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalagdan at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang, ano ang karapatan mong hamakin ang pagiging ama ko? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Renato M. Phil Cruz. Sa papel na Felipe, nilapatan ng tunog ni Jerry Butiat. Sa musika ni Amancio Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Malyari Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahadlan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.